Okay, happy listening po sa ating lahat. Welcome po kayo sa ating podcast, episode 177. So, isa na naman po ito sa mga kontrobersyal na topic na Sir John. So, last week ay yung speaking in tongues. Okay. At ngayon, katuloy pa rin siya Okay. ng speaking in tongues at masasamahan nung sa women. Bakit daw ba tawag dito? Pinatatahimik yung mga women Okay, matatakal dito. naman dito. So, maraming mga tanong dun, sir. Ito ba ay nung time lang na to? Ito ba ay sa current lang? Okay, sige. Diba? Yan natin. Tapos yung mga how and So last week, ang napag-usapan about dun sa pagsasalita ng wika is hindi siya gibberish katulad nung hindi. ginagawa ng mga karamihan ng ating mga charismatic friends, no? Dahil kami naman ay hindi naman ito alien sa amin dahil kami din nag-practice din kami ng ganun. So sa paniniwala po namin na ito ay talagang regalo o gift o ng banal na espiritu. Yung pagsasalita ng gibberish. Yes. Sabihin ng gibberish, yung mga kung ano-ano lang, yung walang kabuluhang pagsasalita, yung sharabababababa. Ngayon, minsan nagiging inside joke namin dito sa church dahil doon nga kami nagmula at kinilala namin ito ngayon na kabulaanan. Kaya para siyang nagiging inside joke. Pero kapag may mga ibang tao, lalo na kapag hindi pa ganun nakakaintindi, hindi sana dapat ito ginagawang biro, lalo na kung may matitisod, Pero ako personally, na-off ako kahit tayo-tayo lang. Kunwari, pagtatawanan o imamak. Na-off ako kasi hindi mo matuturuan yung ibang tao na malaman nila yung katotohanan through mocking. Para sa akin, matuturuan mo yung tamang tao by being compassionate with them and understanding na ikaw din galing doon. Kaya kunwari, hindi ako tumatawa. Hindi personally, kung napapansin mo, hindi ako tumatawa pagka gano'n. Actually, medyo hindi nag-agree yung spirit ko kapag may gano'n. Lalo-lalo na kung mga bago yung lalo na kung may mga bagong uma-attend. That's not something to laugh off. We cannot assume na mature na lahat yung uma-attend. Kasi kunwari, merong makapakinig. Kahit si Justin Peters, kung papansin mo, kunwari, nagpipigil talaga. Kunwari, kahit sabihin natin nakakatawa, or may time na parang baka mamak na niya, si Justin Peters, nag-iingat siya na i-address yung mga ganong bagay kasi sa imbis na baka matulungan niya yung mga tao na wala sa light, na mag-come unto light, lalo pa silang ma-off, hindi dahil dun sa ayaw tanggapin yung truth, kundi dun sa attitude and personality nung nagko-correct. Kasi parang yung mocking, pangit na siya na ugali. Pangit naman diba? kasi talaga yung mockery. Siyempre, galing ka na doon. So, all the more na, kaya nga, salo mag-ingat Kaya ko natin, pag sinishare ko yon, hindi mockery o tawa yung emotion na nararamdaman ko kundi inis o galit because of manipulation. Yun yung tamang emotion siguro. Pero yung parang irita or something but not unease. but not mockery. Kasi hindi ka nila alam So you have to guide them, you have to teach them. Ayun. Yun naman ang tamang response. Sige, simulan na tayo. 20 to 25. Brethren, do not be children in your thinking, yet evil be infants. But in your thinking, be mature. 21. In the law, it is written, by men of strange tongues, and by the lips of strangers, I will speak to this people, and even so, they will not listen to me, says the Lord. Okay. 22.
So then, tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. But prophecy is for a sign, not to unbelievers, but to those who believe. Okay. 23. Hanggang 25, Sarah. Ah. Therefore, if the whole church assembles together, Mm. and all speak in tongues, Mm. and ungifted men or unbelievers enter, will they not say that you are mad? Okay. But if all prophecy and an unbeliever or an ungifted man enters, Mm. he is convicted by all, Mm. he is called to account by all. Mm. Last, the secret of his heart are disclosed, and so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you. Okay. So, sabi dito, wag daw tayo maging parang bata sa pangunawa. May mga tao kasi na meron tinatawag na spiritual indulgement sa pag-speaking in tongues na Ano wala yun? sa lugar. Yung Kahit kunwari, na totoo pa siya, no? kahit na totoo pa siya. Okay? Yung kunwari, wala kang control. Hindi naman totoo na wala kang control sa pag-speaking in tongues kasi isa yun sa part ng fruit ng Holy Spirit, yung self-control. So, hindi pwede na possess ka o wala kang control. Sir, may nangyayari talaga yun no? Yung nawawala ng control, di ba? Sa charismatic days natin, marami ako kung nasaksihan ng mga nag-speak in tongues na wala talagang control. Meaning is, mahirap patigilin, di ba? Nanginginig, mga ganon. Yun yung medyo nakakatakot. Nagko-collapse, parang... Merong self-control doon. Hindi tayo pinopossess ng Holy Spirit. We can be indulged sa presence ng Holy Spirit, but we are not possessed. Okay? Nakatulad ng mga demonic possessions. May mga ibang scholars, sa mga ibang mga preachers na ang komento doon is talagang yon, parang pagan practice at saka spirit of the devil daw. Yun yung kanilang comment dun sa ganun. Okay. So, kasi uncontrollable No. Ano yung Kundalini spirit parang ba? May ganun. ganun. May Kundalini. Di ba meron? Hindi ako sure kung yun yung term. Oo, kasi parang merong clip na about dun sa church nila John MacArthur sa Grace Community Church. Parang Q&A or something like yung conference nila. Parang yun nga. Tapos may mga documentary pa yung may nagtutwitch nung pala parang ganun nga do yung spirit na yun. Anyway, ang point lang dito is, yes, yung speaking in tongues, hindi naman siya mali in terms of ginagamit mo yon sa yung devotional life, personal. Part yun to edify God kasi ang audience mo doon is a God. Pero may mga pagkakataon ng speaking in tongues ay ginagamit sa congregation provided meron nag-i-interpret at hindi sabay-sabay. Ngayon, kunwari, mali na dun, sir. Yung practice ng karamihan. Doon pa lang. Kasi dapat hindi daw sabay-sabay. At dapat may nag-i-interpret. Yun nga. Ngayon, paano pag wala? Babanggitin naman dito mamaya. Kung wala, it's better to be silent. Hindi gusto mo magsalita. Tignan mo rin yung motivation ng heart mo na kaya mo ba gusto mag-speaking in tongues para sabihin na spiritual ka? Meron din akong experience na parang meron siyang nagtatang siya na gibberish. Siya, Tapos biglang magsasalita siya na, ako ang Panginoon mong Diyos, pagpapalain ko kayo. Siya din mismo. Ang normally kasi, sabi nga, pag-pray na ma-interpret natin yung tongues para hindi na natin kailangan na mag-speak in tongues tas hindi maintindihan ng ibang tao. So, we pray that we interpret. Ngayon, kung wala naman mag-i-interpret tas may ganun, meron ditong 2 layer ng pag-check. Yan. Sige, so, kumbaga, may 2 layer ng pag-check. Maganda Which is again, mamaya bitin no? kasi madadala natin Sige. Yeah, so, ibig sabihin, wag daw tayo maging immature na just because gusto natin ipakita na spiritual tayo. Iayabang natin yung gifts natin tapos wala tayong pakundangan sa ibang tao. Hindi nga nila naiintindihan. Yes, may gift ka na ganun. Pero, more than the gift is mas i-exercise natin yung fruit
ng Holy Spirit na ibinigay sa atin yung pagiging considerate Ayun. or good sa ibang yung tao. gifts kasi po na binigay sa atin ni God, ito po ay ginagamit para pag-edify ng church. Yes, and pag-minister sa ibang Oo, tao. Yun. Yung fruit naman ng Holy Spirit, yun yung kinakailangan para makita ng tao sa buhay natin at i-worship nila si God. So, katulad ng love, joy, Tuturo peace. pa rin niya si God sa Yes. parang madadirect niya kay God. Oh, yun yung patunay na spirit-filled ay isang tao. Meron siyang love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, kindness. Yun yung hangin na tinutukoy ni Jesus sa John 3. Ay, hangin. Di ba? Na nakikita mo yung hangin, di ba? Hindi mo nakikita Ay, yung hindi mo hangin. nakikita, pero nakikita mo yung effect. Oo. Kasi gumagalaw yung So, mga... yung character ng tao, Yes, di ba, meron- nabago. Yes, meron nagbabago. Kasi madali lang naman mag-speak in tongues ng peke eh. Ah. Di ba? Madali lang naman talaga. Okay, eh. mindless babbling. Oh, madali lang naman. Kaya ganun nga, eh. Pero kaya- yung karakter, di ba? Ah. Yun yung parang ano tawag doon, main Ah, point, di ba? yun yung evidence, kumbaga. Mm, Ngayon, pinaka-test, di ba? ngayon binabanggit dito, yung speaking in tongues daw, if mag-speaking in tongues man daw tayo na maririnig ng iba, it's a sign hindi sa mga believer kundi sa mga unbeliever. Mm. Kaso nga lang, gaya nung mga Assyrian na sinakop yung mga Israelita, Okay. na yung mga Israelita hindi na iintindihan yung Assyrian language, it is actually a language of judgment sa kanila. Mm. O yun. So, ibig sabihin, yes, sign yung speaking in tongues against sa unbeliever, pero hindi siya positive na sign, Mm. kundi negative na sign na kumilos yung Diyos in your midst, pero hindi kayo naniwala o nampalataya. Then, yung finger ni God would be judging you. Mm. So, kumbaga, makikita nyo talaga kung paano magparusa o kumilos or magbigay ng judgment si God. So, negative yung sign na speaking in tongues towards unbeliever. Sa mga Yun. di naniniwala. Yeah. Pero again, tandaan natin na speaking in tongues is for edification ng... Body ng church. Hindi, yun ng sarili. Ay, sorry. Kasi tongues prophecy yung Oo. edification ng church. Ngayon, ang sabi naman dito, pero yung prophesying hindi para sa mga unbeliever kundi sa mga believer. Mm. Kasi yung prophecy guide siya sa mga followers ni Christ. Bakit dito may binabanggit na pag narinig daw na unbeliever yung prophecy, pwede siyang makonvict tapos mag-ano. So again, Pwede rin ba yan? yes, pwede yun. Pero again, ang prophecy hindi lang for guidance ng ng believer. Warning din siya sa mga believer. So, pwede rin yung prophecy negative ang dating sa mga believer. Why? Kunwari, yung mangyayari Hindi kapag kayo hindi... magre-repent. Yes. Ayan. Yun. So, pwedeng negative din. Pero kaso nga lang din, Warning, yung prophecy kasi dahil much intelligible and understandable yung prophecy at ang ine-edify nito is yung church, normally naiintindihan kasi to. At even si Paul, anytime, any day, Ano kayo nangyayari sa Corinthians? Bakit ito ang naging issue? kasi nga gusto nilang i-puff up yung sarili na mas spiritual sila, pangtakip sa kakulangan sa fruit ng Holy Spirit sa buhay nila. Yung gifts ang pinantatakip. Pinagtatakip nila is yung gifts. Yung dami ko nagawa. Oo, Ganun, mga dami ganun. ng success. Yes, hindi dapat ganun. Mm. Ngayon, Pwede bang magkamali ang samahan na ito? Ito na ang naging accomplishment. Di ba? Naging ganun ba siyan di ba? oo. O kaya, kasi ito sabi sa akin ni Lord Oo. O kaya, ito, kita mo, ito yung kinilala tayo sa buong ganito, sa Lawi. Yan yung may explanation mamaya. Na again, binabasa lang natin to. Mm. Taga-kwento lang din tayo ng ibang mga knowledge na Opo. sineshare natin dito. And Magalit kayo kay Paul. magalit din kayo kay David Guzik, kala Oo. John MacArthur, na sa Mm. mga samahan nila. Magalit din. And ang pinapoint out ko lang dito is, Hindi nila, mabilis kasi mag-accuse Mm. Pero kumbaga, kung alam din natin kung ilang generations na ng mga preacher and even maititrace natin back kung ano yung mga commandments, particularly sa mga bagay na yun, may intindihan nila na hindi bago itong katuruan na to, kundi dati na siyang inire-remind. Mm. Any time of the day, between
speaking in tongues at saka pagpo-prophesy sa church, ang laging pipiliin at mas may weight para kay Paul is yung prophecy. Kasi yung prophecy, naiintindihan ng Malinaw tao. na. Yun. Yung speaking in tongues kasi is hindi. Okay. Okay. Now, dito ang nagiging problema sa verse na to, yung sinabing sign daw siya sa unbeliever, yung speaking in tongues, tapos yung prophecy sign sa believer. Pero pag daw narinig na unbeliever, yung prophecy pwede daw makonvict. Pinakikita lang yung avenue na pag na-receive at kumilos yung prophecy or word ni God sa isang tao na hindi believer, yun, makukonvict talaga. Ngayon, yung ibang mga Parang scholar... evangelism ang dating. Oo. Yung ibang scholar naman ang sabi, tama yung Holy Spirit, naniniwala siyang hindi nagkakamali ang Holy Spirit, ang may pagkakamali, yung pagkakatranslate. Possible daw kasi parang contradicting yung sinasabi dito eh. Ang sabi nitong isang person na to, isang scholar, is hindi nagkamali si God, hindi rin nagkamali yung Holy Spirit. Maaari ang nagkamali is yung pagkaka-translate, which is possible naman talagang mangyari. Doon ako sa part na yung binanggit ko nung una. Sign siya sa unbeliever pero negative. Kasi sa judgment. Tapos yung prophecy, sign talaga siya sa believer. Hindi lang as warning, kundi guidance. Encouragement, pero kumikilos pa rin siya for the glory of God na i-convict yung unbeliever. Okay, sige sir. Dito na tayo sa 26. What is the outcome then, brethren? When you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for edification. Okay. Ang maganda dito, pinakikita niya yung... Tagalog na to. Kaya na maganda dyan. Ay, isang buklat ko lang. Sakto Ayos Kasi siguro yung huling bukas mo, doon yung... Okay. Hindi, to sign. Yun nga yung mga iiwasan natin, yung mga ganyan. Yung binibigyan natin Ano tawag doon? Superstitious. Yan, sabi dito, may binanggit siya ng mga iba-ibang bagay Kunwari, psalm, teaching, tongue, revelation, and interpretation. So, pag daw tayo is nagsasama-sama or nagko-congregate, pinakikita dito yung value ng pagtutulungan at saka ministering or serving one another. So, kumbaga maganda siya. Isipin mo, small group. 5 kayo. Lahat kayo gusto mag-minister sa isa't isa. Lahat din kayo gusto makareceive sa isa't isa. Okay, may isang kakanta doon. Ibig sabihin, okay siya. Kumbaga, hindi siya hindi pagod yung isa or hindi para sa kanya lang lahat. Diba? Hindi siya time-consuming. Hindi siya masyado nakaka-dominate. Tapos merong order. Kumbaga sa sir, sa opisina, 'di ba? Ito yung parang mga team building natin. 'Di ba? Sa team building, syempre kailangan tulong-tulong para mag-angat ng timba, 'di ba? Ganun para yung yung goal is tawag dito, ma-reach natin yung goal ng sama-sama. Yun nga yung point doon. Team building pa sa opisina, hindi naman... Kumbaga, you carry each other's burden. Hindi naman natutupad. Kasi nga, iba yung learning and application daw, the skill. Kaya magkasama yun. Bumuhat nga ng timba, di naman pagbalik sa opisina, di rin naman Ngayon, ang desire sana natin is makapag-give sa bawat isa. Pero again, even yung pag-give natin is according sa order ng Holy Spirit. Hindi yung dominant tayo palagi na puro ako yung sikat, ako yung pinakamagaling. Dominant giver? Meron mo gano'n? Hindi, yung gusto mong, iba kasi yung genuinely gusto mo lang magbigay, iba yung gusto mo lang na ikaw yung spotlight palagi na sikat. Iba kasi yung ganun. Sana wag tayo magkaroon ng pangalawa. Okay? Ngayon, sabi dito, kung 5 tao yan, 5 magmi-minister, 5 tatanggap, okay lang. Pero paano kung 10 na? Okay. Paano kung 30, 50, 100, o lahat gustong mag-minister?
hindi siya magiging okay. Una, it's time consuming, it's taxing, tapos para magulo. So it's very important na i-take things in order natin. Order. Ayan. Now, Mga unnecessary tanggalin. kunwari, merong magpe-pray, o di mag-pray. May aawit, o di umawit. Merong mag-speaking in tongues. Ngayon, wag mag-speaking in tongues kung walang mag-interpret. Actually, even yung pagpo-prophesy. Yung pagpo-prophesy, hindi lahat is tinatanggap natin as true. Kasi kailangan, even yung pagpo-prophesy is sinasala natin kung Ayun. ito ba talaga ay galing kay Lord. Which is further, Porkit may prophet sa pangalan prophet Yes. nga talaga. so which is i-explain natin ng mas maigi mamaya. Sige, sir. Ngayon, sabi dito, maganda sana kung mga small groups and fellowship. So, kumbaga, meron tayong joy na mag-gather, hindi lang tuwing merong service. Ang pinakikita dito ni Paul at sinasabi dito ni Paul is magkaroon tayo ng time na mag-minister sa isa't isa outside ng Physical normal church. na congregation na kunwari every Sunday. Kundi magkaroon tayo ng desire na kunwari mag-meet kayo sa bahay ni Kwan, ganito, ganyan, mag-fellowship kayo. Yun yung dinedesire. And Hindi lang siya yung parang religious na oo, kundi organic yung gusto mangyari din ni Paul. organic. And given the enthusiasm and joy na mag-serve kay Lord at tumulong sa ibang tao, mag-ingat pa rin daw tayo at sana in order pa rin yung paggawa natin. Ikaw, sir, bilang, di ba, na bumibisita ka sa mga, sa bahay-bahay, ano yung nakita mong advantage nun kesa dun sa magkikita lang kayo sa church? Ang magandang advantage doon is makikita mo talaga kung ano yung sitwasyon nila. At mas kaya mo silang sabihan ng in a personal level. Kasi, pwede kang tumulong sa kanila ng actual, hindi salita lang. And pwede kang magbigay sa kanila ng advice na alam nila na concern ka talaga, hindi yung siniran ko kayo ng word. Hindi ganon. Literal na meron kang pakialam sa kanila. Kasi, alam mo yung buhay nila. O, yun. Tapos, ayun, minsan pag kumakain, kasalo mo silang kumakain. Kumbaga, hindi ka Communion, hindi ka basta tagapag-share lang ng word. Pamilya ka nila and sila din pamilya mo. So, yun yung advantage na nagsishare ka ng word. Actually, even sa estudyante. Required yata kayo. Yung home visitation, pag hindi talaga pumapasok yung estudyante, makikita mo ngayon, nung pala, pagpunta mo doon, yung mga magulang pala minsan yung, I'm not saying lahat minsan, sila pala yung naghihinder kung bakit yung bata hindi nakakapasok, hindi nabibigyan ng baon o pinagtatrabaho sa anihan. May mga ganun na may mga bata na hindi nakakapasok kapag anihan kasi nga pinagagapas. When supposedly hindi naman sila dapat yung gumagawa noon. So, mainam na nagvi-visit tayo. Pero again, wag naman yung surprise visit. Paalam din natin as respect dun sa mga tao. So, sasabi dito is, ang ganda sana kung ganun, na meron tayong small organic ang dating churches. Oo. At yun naman talaga. Doon naman din nag-start lahat mga house churches. Ngayon, again, let things be done in order. Ang church daw ay hindi for entertainment at hindi rin para ma-please because sa blessing ng ibang tao. Nag-gather daw tayo para ma-edify natin yung buong church. So, kasama sa edification, teaching, correcting, equipping, rebuking, package siya, encouraging, hindi puro yung magagandang part lang. Even do sa mga part na medyo hindi ganong pleasant, part yun na ang pag-edify ng church. Yun nga, correcting, reminding, rebuking. Pero ang purpose ng lahat ng yun ay mas strengthen yung church. Hindi ka gano'ng umattend ng church. Hindi mo rin pinapractice o ginagamit yung spiritual gifts mo. Natago mo lang. Puro ang ginagawa mo lang pag umattend ka ng church, nakikinig lang. Hindi rin daw tama yun. Kasi ibig sabihin, hindi ka nagko-contribute. Kunwari, nagtatanungan. Tapos, ang sinabi, aminado nga ako, mali ako And then, so parang ang passive. Tas parang makikita doon pa lang sa ano na? Ano naman kung na-realize mo? Yun yung point. So ngayon na na-realize mo na ano ang bilang ng church.
ano ang purpose ng church kung hindi naman tayo tumatanggap ng correction or rebuke? Or, pakinggan lang natin pero tatagos lang siya sa kabilang tenga. Hindi siya nagiging sound dun sa tao na yun. Hindi ganon yung edification na tinatawag. Yung edification na tinatawag, based dun sa encouragement, correcting, rebuking, disciplining, and reminding. Meron sanang na-a-add sa ating buhay. Ganun naman talaga, edification, meaning kasi nung kumakain tayo. Di ba yun yun sa in a layman's term? Siyempre, may pagkain na hindi masarap, yun yung kailangan mo. Yun yung kailangan. Minsan kailangan mo mag-ampalaya, minsan kailangan mo maggulay. Yeah. Nasanay ka sa hotdog, nasanay ka sa mga ano. Yeah. Nakikakaroon ka ng issues sa health. Yeah. So, ganun din minsan, nasanay ka sa si preacher na ganito lang, o sanay ka sa ito lang ang, di ba? Hindi lang naman. Yun din yung issue ng Corinthians kasi may mga favoritism sila. Uy, kay Paul ako kay Apollos ako Hindi ako makikinig dito. Mas mayabang pa yung isa. Kay God lang, kay Jesus lang. May ganun sila di ba? So, hindi ngayon nag-grow ang church. Yeah. Di ba? Kasi parang si Paul lang ba ang pwedeng makapag-edify sa simbahan? Di ba? Hindi naman. Hindi naman. Lahat kayo. Lahat dapat na kinasihan ng Banal Espiritu Santo. Yan. Next, 27 and 28. Kung may mag-i-speak in tongues, dapat 2 o hanggang 3 lang. Salit-salitan sila. Tapos dapat mag-e-explain ng sinabi nila. Pero kung walang mag-e-explain, dapat tumahimik na lang yung mga nag-i-speak in tongues. Tapos kausapin na lang niya yung sarili na ng Diyos. Kasi nga, yung speaking in tongues. So, kailangan conscious yung merong gift ng speak in tongues. Kung meron man, hindi ito babbling Hindi namin alam kasi alien nga sa amin dahil wala kaming ganang gift So, at ako or speaking in a different language. Pwede naman kasi yun. So, ibig sabihin, parang aware siya na it's a merong message. mag-interpret. Yes. Kung wala, manahimik na lang. Doon pa lang. Though hindi dinidiscount ni Paul na merong opportunity na makapag-minister yung may speaking in tongues, hindi rin niya ina-encourage, most especially kung walang interpreter. Guguloy. Hindi rin naman niya dinidiscourage na maraming merong kakayahang mag-speaking in tongues. Kaya nga sabi dito is 2 or at most 3. Hindi yung naubos na yung buong service puro lahat na lang nag-speaking in tongues saka nag-interpret. Okay. So kumbaga, lagyan natin ng order. Kahit na lahat yan mag-i-speaking in tongues, sa sinasabi niya, kontian lang 2 or 3. Kung wala mag-interpret, manahimik na lang. Why? Kasi, hindi naman din lahat is sabihin natin na may nag-i-interpret. Nangyari, kasi lately, di ba, yung magsasabay-sabay. Tapos wala mag-i-interpret. Yun, mali na agad Mali yun. na yun. Mali na practice yun. Maling practice yun. Hindi, kapag ginagawa nyo yun, you're in violation sa word ni God. Ito nga sabi, Gano'n siya kabigat. sabi dito, speaking in tongues sa isang church meeting na hindi ino-observe yung mga guidelines ng scripture ay mali. Kahit na nga ba motivated ka, kahit tama yung puso mo, mali pa din. Kahit na feeling mo, malinis yung puso mo, tama yung ginagawa mo. Sincere. Kahit sincere ka pa, you can be sincerely wrong kasi hindi mo sinunod yung guidelines. So, yung mga churches na sabay-sabay na nag-i-speaking in tongues, yung mga tao at wala nag-i-interpret, that is wrong. Ngayon, may sasagot. Bakit yung sa Acts chapter 2, nagsabay-sabay sila? Ngayon, tandaan natin na yun is nangyari yung Pentecost as a sign na yung pangako and yung prophecy ni Jesus na yung comforter is bababa. So hindi nila mapipigil yun. Tsaka hindi siya church setting. Yeah. No. Yeah. Pwede sabihin natin na they go beyond the scriptural order pero hindi siya practice na every service ganun yung mangyayari. May bababa yung Holy Spirit, tapos mag-speaking in tongues sila, tapos may dadaan na ibang tao. Yun. So, kumbaga, yun ay special na occasion or case. Hindi natin siyang pwedeng sabihin na yun talaga yung practice or sabihin goal. ba na mali si Paul? No. Diba? Hindi
Kasi ilulusot mo pa eh. Yeah. Ilulusot mo pa eh. Bakit teka? Mali si Paul. Sinabi na ngang manahimik eh kapag Okay. walang mag-interpret eh. Ay, mamaya, actually, yung mga linyahang ganyan, na kunwari, daig sabihin yan, mali si Paul, blah, 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 meron siyang sagot din sa mga tao na yon. Kumbaga naisip na Yeah. Kunwari, may mga manglulusot na, hindi, sabay-sabay nga nag-speaking in tongues yung sa Acts chapter 2 eh. May linya din si Paul para dun sa mga tao na yon. So, tandaan, kung walang nag-i-interpret, manahimik. Okay. So, ibig sabihin, hindi naman binabawal ni Paul na gamitin yung speaking in tongues for personal devotional life kasi to edify himself. Pero sa congregation, dapat talaga merong regulation doon. Hayaan mong kausapin niya si God. Total naman, yung speaking in tongues, ang audience nito ay si God, hindi yung ibang tao. Though, sign siya para sa ibang tao, it is not always meant to address men. When one speaks in tongues, they speak to God. Okay. Dapat malinaw tayo doon. 29 to 33. Pagsalitain nyo yung 2 o 3 tao na binigyan ng mensahe ng Diyos. Yung iba naman, titimbangin ng mabuti ang mga sinasabi nila. Okay. 30, no? Pero, 33. okay. Pero kung may binigay na revelation ng Diyos sa isang nakaupo dun sa meeting, Okay. dapat tumahimik muna yung nagsasalita. Lahat kayo pwedeng mag-preach ng mensaheng galing sa Diyos, isa-isa kayo, para matuto at ma-encourage ang lahat. Okay. Yung may gift ng pagpipreach ng mensaheng galing sa Diyos, dapat kaya niyang kontrolin yung gift na yon. Okay. Kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng gulo. Siya ay Diyos ng kaayusan. Okay. Ano sabi dito? Sige nga, Di sir. ba kailangan merong nag-i-interpret? Okay. Ngayon, ang sumunod ng focus dito, kung wala mag-interpret, manahimik. Ngayon, ang sumunod ng focus dito, Case closed. hindi ako mag-speak in tongues, magpo-prophesy. Sige, prophesy. Eh, Sige. prophesy, naiintindihan nyo na ibang tao. Okay. At mas in favor doon si Paul Okay. for the edification of church. Naiintindihan na. Salita talaga naiintindihan normal. Pero even siya, nire-regulate niya yung magpo-prophesy or magpipreach. Kasi pwede ka rin namang magsasalita ka ng kung ano-ano. Yes, Bisa exactly. magkwento ka na lang. Yun nga. Di ba? Magkwento ka na lang sa sarili mong buhay. Oo. Naiyak-iyak ka pa. Ito na yung dalawang guidelines. Sige yan. Okay. Bira. Una, Yan. Guidelines. yung sineshare, Teka lang. Guidelines to sa... guidelines to sa mga nagpo-prophesy. Okay. Okay? Una, yan ba ay in subjection sa reveal word ni God? Ibig Okay. sabihin, wala ba siyang vina-violate? Tumutugma ba siya sa open and revealed na? Ibig sabihin Throughout the revealed na. history. Ibig sabihin revealed na talagang nasusulat at sinabi ni God ng mga salita. Okay. Yun yung Okay. una. Okay. Kasi, Noong araw po kasi wala pang New Testament dahil syempre hindi pa nasusulat. kasi may So oral. kasi may commandment dito na test every spirit. Okay. Huwag kang basta-basta maniwala ka doon sa... Titimbangin. Yes, titimbangin kung paano ginawa ng mga Bereans Okay. kay Paul. Ngayon kasi kunwari tinitimbang yung sinasabi, sabihin ay rebelde sa pastor. Ay ganito, ganyan kino-question yung pastor. Hindi, pwede mong questionin if galing nga ba talaga kay God yung At yan prophecy. nagsisimula ang mga cult. Yeah. Kapag hindi mo pwedeng questionin, tanungin, Yeah. ikumpirma Yeah. ang isang nagtaong nangangaral. Yeah, exactly. Diba? Ang ugali kasi natin minsan, kunwari tayo pastor, pare, ministro, nagtatago tayo sa likod ng pulpito na pwede tayo mangtira, quote-unquote, galing sa word ni God, pero hindi tayo pwedeng punahin in return ng tao. Hindi ganun, hindi tayo, Double standard. hindi tayo no? double standard na exempted tayo sa buhay na sinasabi natin. Ngayon, ang focus ng congregation should not be yung gift ng Holy Spirit. Ang focus is true worship and yung salita ng Diyos. Yun. Kumbaga, hindi dapat mag-substitute yung gift ng Holy Spirit, yung mga gifts. Hindi yun ang substitute dun sa primary na kailangan natin. Which is yun nga, yung tunay na pagsamba at pagsunod sa Diyos at saka yung ang tawag dito, yung character, word ni God. Fruit ng Holy Spirit. Tsaka yung word ni God mismo. Word ni God. Yung pag-aaral mismo ng Ayun. Biblia at saka pagsunod. Kasi may mga tao, ang ginagawa na lang,
ay mga prophecy ito, isulat ko nga. Mm. Ang nangyari, yung mga tao, ang gusto nilang pinapakinggan agad, may prophet na dumating, ganito ang mangyayari sa'yo in the future, sulat-sulat ka naman. Then after nun, halos yun na yung lagi natin sinusunod. Sabi, prophetic dancer ka daw, o kaya may ganito ka daw na gift, ganyan-ganyan. Hanggang sa one day, after nung era na yon or nung mga prophecy na yon, may mga umiiyak na ba't dito nangyari? Parang taliwas ba to sa promise ni God? Kasi ano ba ako? Parang tawag dito? Disobedient ba ako? Oo, Nalihis ba ako? hindi ba ako faithful o bakit nangyari sa akin to? Ito si point. Minsan yung ibang mga prophecy hindi naman sinala na nasa word ni God. Wala namang ganong Peke. Oh yes, and wala namang ganong promise si God. Kahit na taga-ibang bansa, Mm-mm. minsan nakahaluan pa ng colonial mentality natin eh. Yes. Pag iba kang kulay eh, parang iba nating i-esteem eh. Oh, Kasi kaya yung mga Pilipino na very straight magsalita, hindi maganda yung diction. Kita mo si Pacquiao. Alam mo, napansin ko, marami sa mga sinasabi ni Pacquiao, maganda yung point eh. Pero dahil pangit yung diction, pangit magsalita, ginawa siyang may natatawa. partiality. Pero, kahit yung mga walang kakwenta-kwenta, walang substance na sinasabi, balutan mo ng sa isang magandang pananalita, magandang tono, eloquent, nagmumukhang maganda. Ganun eh. Basta nga daw may rhyme nagmumukhang tama eh. Diba? Ngayon, Kaya sa flip top, di ba? kaya nga mali yun. Ngayon, meron pang pangalawa. Yung una, yung kasi, okay. Ano yung una? yung nasa lain. nasa word ba ni God talaga nasa word yun? ba ni God. Revealed word ni God. Hindi pa siya Revealed word. in contradiction. Okay. Number 2, yung kahit pa nasa word siya ni God, Okay. So, kung nakapasa sa 1, sige, sabihin na natin, sige, nasa word ni God. okay. Ang susunod naman is, naging in subjection ba siya because of the mouth or in agreement of 2 or 3 witnesses? Kasi pwedeng nasa word nga ni God. Ang tanong, yung yan bang sinasabi mo ay in agreement din sa 2 or 3 people or leaders in the church? Paano yun? Yun. Halimbawa, itong mga leaders na tinalagaan ni God sa loob ng churches, meron silang discernment. Okay. Kasi for example, yung go to Egypt na ganyan-ganyan. So parang sinasabi mo ganito, ganyan-ganyan. Itong mga leaders, tama yung sinasabi na word, pero meron silang discernment na yes, tama yung sinasabi mo, pero nadidiscern nila na meron kang selfish ambition behind that. Hindi nag-agree yung spirit nila sa'yo. Okay. Hindi pa rin siya pasado. Okay. You see? Kahit tama pa yung sinasabi mong word. Kasi minsan out of context, di ba? May mga ganon. Kunwari, babae, nag-preach. Kahit tama pa yung sinishare niya, align sa word ni God, pero hindi siya sumusunod dun sa hierarchy na women should be sa order, silent in church. At may mga elders and leaders doon na, kunwari, pumunta doon sa church na dapat nga hindi inalaw. Sila mismo, hindi sila agree, not necessarily doon sa sineshare mo, pero hindi sila agree doon sa mismong disobedience and practice and sabihin natin na wrong ambition mo. Mali pa din. So, kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, tama na may sineshare ko eh. Tama yung sineshare mo, pero yung disobedience mo, kitang-kita. Yung ambition mo, personal ambition mo, kitang-kita. Hindi talaga. Hindi ka makapagtago. Hindi ito yung hindi ito yung wrong motive lang basta na hindi natin nakikita. Hindi eh. Makikita ito sa lifestyle mo and sa practice mo. So, ulitin ko, sabi dito, there is another, ito yung mismong term na para aware tayo kung saan kinuha. There is another standard to judge prophecy by the standard of agreement. So, kailangan may ka-agree ka na 2 or 3 witnesses. Sabi sa 2 Corinthians 13 verse 1, may prinsipyo dito na inulit-ulit at least 6 times in the Bible. 6 na beses ha? By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. So kahit na sabihin natin na yung sinabi mo is makikita natin sa scripture, kung sabihin natin walang umagree sa'yo na kahit isa, kasi sabi 2 or 3 hindi siya established. So part yun ng
At madalas nating nami-miss out yan. Mm-mm. Kasi kunwari, sinabi na ng mga elders, paano po yung ganyan? Parang hindi naman po ata tama na, hindi Ang problema kasi nakarinig ako kay Lord paano yun? Kaya may elders Paano kung sabihin ng elders na, kami din po nakarinig kay Lord na Hindi. suriin daw po muna namin lahat. Oo. Nakarinig din po kami. Yun yung balance ng kapangyarihan. Yun yung reason din kung bakit merong multiplicity ng elders. Oo, tama, sir. Kumbaga, babalansehin lahat ng decision. Hindi ka naglalagay ng elders for the sake na merong elders at masabing bumabalanse sa'yo, pero at the end, ikaw pa rin yung masusunod. Hindi siya by paper lang. Oo, hindi siya by paper na, yes, may mga elders ako, pag may decision ako, tas ayaw nila sumunod, ako pa rin masusunod. Ano lang yun? Para sampano. Puppet lang na elders yun or for ano lang yun, for facade. Wala ka talagang elders pag yung isang particular person na masusunod sa loob ng church. Pag sinabing elders, meron kayong equality in terms of authority na kahit na tama yung sinasabi mo, Sa pangangasiwa. hindi in agreement yung wala tayong magagawa. Pansinin mo yung, bakit sir yung kay yung 12 spy, Okay. yung 10 doon is bad report, pero yung 2 doon is good report. Iba namang kaso yun. Kasi ang nagsabi na mag-go tayo ng diretsyo, narinig nila mismo, okay, through kay Moses, is si God mismo. Overstretch siya kapag sinabi mo ganon. Oo. At saka meron... Pag sinabi mo sa church setting na... bakit si Moses? Kaso nga lang, overstretching na ang problema, may 2 or 3 witness si God dun Bukod kay Moses, si Joshua, son of Nun, at saka si Caleb. They establish. Ang problema lang kasi, nagsinungaling talaga yung 10. Inamin naman nila talagang... Takot sila. Hindi, flowing with, milk and honey. Takot lang talaga sila. Yun. Tapos nung pinagalitan sila ni God, ang ginawa nila? Sige, sorry na, susunod na kami. Lulusob na kami. Walang commandment na lumusob sila. Sabi ni Moses, huwag kayo lumusob kasi hindi nagbigay ng word si God na lumusob na kayo. Hindi, lulusob kami kasi mali kami lumusob sila. Natalo sila. Kung ano yun, kung kailang okay ka na, sige, magbabago na kami, susunod na ako na. Hindi, wait lang. Wait lang. Nagreklamo ka na Wait lang. Di na nga kayo nag-obey Paungunahan nyo na naman si God. Parang gano'n. So, baga, wag daw hindi tayo. Hindi ganun ang bawi. Hindi ganun ang bawi. Ang bawi is, you keep silent and be in submission muna. Hindi yung parang hot na hot ka palagi na gusto mo may sabihin, gusto mo magsalita. So, ulitin natin. Number 1 is, yan ba yung nakalagay sa word ni God? And number 2, in agreement by yung council. Okay. Lalo na kung nasa church, nagtalaga si Paul ng elders. Hindi rin naman niya i-consider sila sabi ng elders, hindi rin naman niya pagtitiwalaan. Pangit din yun. Okay, now sabi dito, si God daw ay hindi author ng confusion. So ibig sabihin, yung mga gifts na yan, hindi dapat yan ang pinagmumulan ng kawirduhan. Hindi yan dapat ang pinagmumulan ng, ano ba to? Nakaka-cringe. Ano ba yan? Bakit ganyan? Hindi si God ang pinagmumulan ng mga ganong bagay. Though yes, sometimes, merong excess sa pag-express ng ating worship kay God. Kunwari si David, sa sobrang pagsamba niya kay Lord, di ba yung talaga nagsamba siya na nakaano na lang siya, yung parang undergarment na long robe. Yun, wala namang mali doon. Sabihin natin in total expression ng pag-ibig niya sa Diyos or pagsamba sa Diyos. Kumbaga, may mga excesses na hindi naman mali. Pero, sana, wag nating gawing excuse yung mga excesses na yon if in the first place, yung base pa lang no, nung hindi pa excess, mali na talaga. Wag nating gagawing loophole. Ginagawa kasing pang shield, Oo. Bakit si ganito? Ba't si ganon? Sasabihin nila, God cannot reach the heart without offending the mind. That is unscriptural. Kasi parang ang point mo na doon is, hindi nakaka-disturb naman na kasi talaga. Di ba? Kunwari, yung bata nag-iingay, maintindihan mo
Pero kunwari matanda, maggagaganon, mag-iingay, maghihiyaw, tapos every service na lang, ganun yung gagawin kasi nagmo-move daw yung Holy Spirit sa kanya, hindi na siya proper. Gulo. Oo. Ang hinahanap mo. Okay, ito. 34 to 35. Gaya ng ginagawa sa lahat ng churches ng mga pinili ng Diyos, dapat tumahimik ang mga babae sa mga meetings sa church. Hindi sila pwedeng magsalita kasi sabi nga sa Jewish law, dapat hindi sila in charge. Kung may gusto silang malaman, itanong na nila sa mga asawa nila pag uwi sa bahay. Kasi nakakahiya pag nagsasalita ang babae sa church. Kasi normally magkahiwalayan ng upuan eh. Sa nung time na yan. So, kunwari, yung babae, tatanungin niya yung asawa niya, nando sa kabilang side, medyo hihiyaw siya. Nakaka-disrupt nga naman pag nagano. Hindi naman sa binabawalan yung yung babae na mag-prophesy. Ang point lang dito siguro is, yung hindi ibinigay sa babae yung pag-i-scrutinize or pag-judge ng prophecy. Okay. Sa lalaki ibinigay. Ngayon, sabi dito, sa bahay mo nyo na lang pag-usapan kung meron kang conviction. Para may order. Para Kasi merong order. ang context na to order sa church. Yes. Isang magulo kapag ano. Yes. Tsaka disruptive. At ang point dito, kung may in-establish na si God na authority, wag palitan at wag ipilit yung hindi naman binigyan ng authority ni God. Ang problema pa sinasabi, hindi, bawal bang mag-lead yung babae? Bawal naman talaga. Bawal sa part ng preaching, teaching, at saka doon sa tahanan. Kasi nire-represent dito is si Christ. Hindi naman babae si Christ. Hindi sabihin, si God naman wala namang gender eh. But He chose to express Himself in a masculine form. Toxic masculinity ba yan? Hindi. Because in the first place, wala naman term na toxic masculinity sa Bible, as much as walang gender equality na binabanggit sa Bible, as much as women empowerment is wala rin naman sa Bible. So, si Jesus ba is sinahamak niya o yung Bible ba is dina-downplay ang mga women? Hindi. Nawala ang authority nung babae nung tinry niyang i-usurp yung authority ni Adam at si Adam nag-submit sa kanya. Tandaan, si Eve ang unang na-deceive. Hindi si Adam. Actually, yung ganyan na naging curse nung babae is dahil din sa pagkakamali ng lalaki. Sa lalaki in-account yung sin eh. Hindi naman sa babae. For 1 month, di ba, sin? Yeah. Pero kumbaga, yung deception in-account sa babae. Siya yung na-deceive. So kumbaga, doon na-establish kung ano talaga at kanino yung authority. Ngayon, kunwari, aapilay isa, pwedeng balikan na, sino ba ang unang na-deceive? Hindi naman kami ganun ba sabihin nung mga babae. Bakit sir may mga ano pa din, mga pastora, ganun? Hindi sila sumusunod. Pero saan kaya nyo nagsimula, Siguro, may mga verses na nag-affirm na mali ang pagkakapaliwanag. There's no longer male or female, nor Jew nor Gentile, no slave nor free. Siguro mali yung kasi ang context nun about sa salvation. Hindi context nun about sa pag-share or pag-preach. Tsaka sa totoo lang, mas mahirap ang burden ng lalaki in terms of laying down their life compare sa pagsasubmit. Yes, sa church setting, napaliwanag naman na namin to madalas. And many times. Na talagang binawal talaga ng Biblia. Hindi para i-downgrade. Pero meron kasi talagang specific na role ang male at female. Yeah. At mas mag-shine sila dun sa specific role. Yes. Na yun. Ngayon, paano Sir John? Kunyari may isang pastora. O marami sila. Tapos, willing naman kung may magra-rise up na male. Ang tanong is, wala bang mga male sa group of elders? Yun, isa pa. So, it is a chain mistakes. Yeah. Kasi, kunyari, yung elders mo nga is naging puppet. Wala talaga magra-rise up doon. At ang tanong, wala nga ba nag-rise up? Okay. Ngayon, pag may nag-rise up, step down, hands off ka na. Okay. Kasi that is a form of submission. Pero kunwari, may nag-rise up, hindi ka nag-hands off, that is not total submission. Parang gusto mo pa din na in the shadow. Hindi ganun. Pag
pag nag-total submission ka na, hands off ka na, huwag mong ipilit. Kasi parang bibira ka pa eh. Saka ano kasi sir, ang napansin natin, by nature, ang temptation ng men is to be timid. At ang Diba? temptation naman ng babae Is to usurp. is to usurp or i-overpower yung lalaki. Oh. Kaya- Mali dyan. Kaya minsan, di ba, sa mga joke-joke ngayon sa mga mag-aasawa, diba, parang nagiging humorous kapag under yung lalaki. Tapos matapang yung babae. That's unbiblical, di ba? Yung kunwari may joke na, At Sir John, kapag ang lalaki is masculine, at ang lalaki is head of the household, at ang babae is submissive, parang ilag na ngayon ng society ngayon na parang baka kasi it's abuse. ma-ostracize. It's abuse. Parang gano'n na ang tingin nila kapag gano'n. Which is, yun ang normal, di ba? Ang balanse kasi dyan is ganito. Kung talaga nga naman na yung lalaki, talagang inaalay niya yung buhay niya dun sa babae, meron bang babae na hindi magsasubmit? So, ibig sabihin, hindi naman yung babae talaga ang mali lang eh. O may problema sa Parehas. context na to eh. Pareho naman. Kasi doon sa lalaki din naman kasi, meron din nagra-rise up. At isa pa, bakit nyo inalaw? Oo. Bakit nagkaroon ng pastor na babae? Yes. Sabihin, may consent ang kayo doon. You may consent ng mga elders. Oo. Kaya nga dun sa may revelations, kasama sa paparusahan is yung mga elders, yung kay Jezebel. Tama. Kasi inalaw nyo siya. So kung burden na sa inyo. Oo. Kaya kung sasabihin lang, hindi, sumusunod lang din naman kami. Hindi ba yan na nga yung naging mali nung una? Sumunod yung lalaki doon kay Eve. Baka sabihin ng iba, di dapat Sexist. sabihin, dapat yung lalaki na lang ang masunod kahit mali. Hindi ganun yung point. Ito ay in context of Christian family. In terms of Christian community. In terms of yung sa church. Kasi kung ang sasabihin mo, hindi naman sila Christian, anong mensahe sasabihin ko? Siguro, you must be born again. Pero yung ganun submission, hindi mo rin tatanggapin yun. So, kung bagay sasabihin ng elder na ganun, hindi yun na nga yung Genesis eh. Kaya nga sabi sa Genesis, ang sumpa ng babae is, your desire will be For to your your husband. Sabihin nila, ayun pala, maganda, ang mahal lang niya yung husband. Hindi. Ang translation nun ay same sa translation ng kasalanan sa Genesis chapter 4 about kay Cain. It will try to overpower you. Yun yung original translation. Meron ba namang curse na maganda? So yun yung meaning talaga nung. Yun yung nakakalimutan nung iba eh. Yung ano yung original na translation. So sana wag nating ulitin yung same mistakes na yun sa iba. Sabihin natin strong yung personality niya. So, ang magsusunod is ang masusunod yung strong personality ng babae dun sa fruit ng Holy Spirit na self-control. Ganun ba? Paano ko sabihin ng babae na, ako ang kinausap ng Diyos eh. Ano nangyari kay Miriam? Okay. Hindi, sinabi ni Miriam tsaka ni Aaron, si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Kinakausap din naman kami O bakit? Ganito, ganyan Ano ang ginawa ni God sa kanya? The last time na mayroong babae na nang ganun binigyan ni God ng authority, binigyan niya ng ketong. So, kumbaga, mag-iingat tayo na, bakit ako'y kinakausap Napakabuti ng Diyos dahil hindi niya ginagawa yung nangyari sa Old Testament. Sa isang church ba, pastor lang talaga ang kinakausap? Hindi naman di ba? Bawat individual naman kung nagbabasa ng Bible, kung born again ng isang tao, lahat tayo is kinakausap ng Diyos sa iba't ibang paraan. And yung pagkausap sa atin ng Diyos, hindi lang para ma-edify tayo, kundi ma-edify yung buong church. Hindi nga mas mataas ang pastor sa mga tao Yun yung mali kasi nagkaroon ng mindset na parang tawag dito sa mga boss. Yeah. Parang naging commercialized. Actually, ang command sa kanila, i-feed mo yung flock. Feed yung Ngayon, flock. kung ikaw mismo hindi mo tinuturuan ng tama yung flock, malaki yung punishment mo. James 3 verse 1. Greater is the judgment of those who teach. Lalo kung hindi nila ino-obey. So, malinaw tayo dito na pinapatahimik yung mga babae because ang binigyan ng authority is yung lalaki sa loob ng church. Para maayos. In conjunction with
woman should have no authority over men. Ayan. Okay. Next, 36 to 38. Feeling nyo ba sa inyo nanggagaling ang salita ng Diyos? O kayo lang ang tumatanggap nun? Kung may nagsasabing messenger siya ng Diyos o meron siyang spiritual gift, dapat tanggapin niyang utos ng Panginoon ang sinusulat ko sa inyo. 38 ba? Pero kung di niya ito papansinin, huwag niyo na rin siyang pansinin. Kailangan ko ba i-explain? Baka Hindi, sabihin, self-explanatory. hindi kasi, yun eh. Yun na nga. Diba, ang minsan, sorry sa term, katigasan na lang ng puso at ulo minsan ng ibang tao. Yung kunwari, hindi, I hear from God kinausap ako ni God. Hindi naman namin sinabi na hindi ka kinausap ni Lord. Hindi naman namin pinasubalian na kinausap ka ni God Pero ang tanong, pumasa ba siya doon sa unang layer ng scrutiny na yan ba talaga ang sinasabi ng word? Do not be afraid of scrutiny. Kasi mainam nga namin nag-scrutinize Kunwari naman tayo, na-scrutinize natin yung prophecy ng isang tao, pwede kasi na yung prophecy ng isang tao tama pero hindi pang sa lahat. Or pwedeng pang sa lahat pero hindi buo yung sinabi mong mensahe. Or pwedeng para sa lahat pero sobra yung sinabi mong mensahe. Hindi naman daw harsh rebuke yung gagawin mo doon sa tao na yun Kakausapin mo yung brother o sister mo na nagsalita noon na ito kasi in conjunction with the revealed word ni God and in the agreement or disagreement ng mga elders, sister parang o brother parang sa ano lang yan, ganito. Ito yung parang utos ni Paul Kung di niya to papansinin, huwag niyo na rin siyang pansinin. Kasi nga hindi ka nagsasubmit. Matigas ulo mo, no? Yun na nga yun. So parang yun yung sign mo na, uy, baka naman. Diba? Baka naman makaramdam-ramdam tayo. Tingnan mo ko na sinabi mo yan. Ipipilit pa rin nila yung gusto nila. Ngayon, magtataka ka, hindi naman kayo nagsasubmit sa akin hindi kasi ito komando. If anyone is ignorant, let him be. Parang yun na lang, pipili ka na lang, submit po ba ako kay God o mag-submit po ba ako sa inyo? Kung hindi, bukas ang pinto. Ganun. Hindi nga ganun. Sige. Kaya pinopoint out dito, hindi actually, ito, mahirap po itong gawin. At kunyari, nando kayo sa isang church na mayroong babaeng pastor. Parang mahirap siyang gawin kasi, una, kakausapin mo muna, di ba, na may ganito, ba't ganito nangyari? Well, kung kayo ay nandun na sa isang church na may existing na pastor for several years, very long years, marami na silang na-establish na mga katuruan or ng mga sagot dun sa mga issues na sasabihin mo. Marami na yun. Pero hindi naman yun yung nagpapatunay kung makakalusot sila o hindi. Siyempre, ang una sa lahat, di ba, kakausapin mo muna, pastor. Ba't po ba ganito nangyari? Sabi po sa Bible, ganito, ganyan. And then may sasabihin sila na ganito, ganyan. Di ba ganon? So, it is very difficult for a member na umalis sa isang samahan. Lalo na kung may karoon ng relationship kayo. Di ba? Kung close kayo nung sinabi ko, kunyari, mabait siya. Di ba? Tapos close kayo. Kaso nga lang, the end of the day, yung pagtitimbang mo, kailan ba ako susunod? Kay God ba? Ayun. So, magkakaroon ng crossroads na doon. It's not about being disrespectful doon sa kung may babae mong pastor. Hindi naman about sa ganun yun Kundi yung inuutos mismo dito. Ayun, sinabi na nga ni Paul, kung sa tingin nila, prophet sila or spiritual, i-acknowledge nila na yung sinasabi ko na ito ay command ni God. Hindi hindi culture command ni God. Kasi sasabihin nila, hindi, cultural lang yan sa Corinthians Hindi, command ni God. So kung command siya ni God, ang tao need mag-submit, mag-repent. Yan. Pero pag matigas ang ulo, wag nyo na lang din daw pansinin. Grabe si Paul. Which is sa tingin ko, hindi naman yung tama, na gawin. Kasi kapag pinansin mo pa, na-encourage siyang ituloy yung mga mali niyang practice. Yes. Yeah. Kapag binaby mo pa, di ba? Parang, kapag mo pa, okay lang pala. Ay, okay lang pala. Last, kaya nga mga kapatid, ipag-pray niyong mabuti na makapag-preach ng mensaheng galing sa Diyos. Pero wag niyong pagbawalan yung mga nag-speak in tongues. Dapat lahat
ng gagawin nyo nasa tama at maayos na paraan. Hindi niya binabawal yung speaking in tongues. Pero syempre, mas Kino-commend binibigyan niya. mas kino-commend niya yung speaking in tongues in devotional life Oo. para ma-edify yung sarili niya in God's presence since he's talking with God. Pero between speaking in tongues and prophecy na makakatulong sa church, prophecy. Kaya maayos lang talaga. Oo, yun yung mas maging useful. Ngayon, let everything be done in order. So para hindi magulo, walang hidwaan, walang alitan, ganyan. Hindi weird. Hindi wala. Yes, hindi weird. Ngayon, kunwari, magpupuri yung Diyos na may kasamang hiyawan, palakpakan, wala namang masama sa mga excess na yon. Sa atin kasi na-extreme na wala na talagang pumalak. Try natin sa Sunday. Wala namang masama doon. natin ang Panginoon. Pwede. Kung itaas yung kamay, ala namang mali doon. Okay, ala namang wrong doon. Basta, laging magkaroon lang sana ng kaayusan na hindi tayo makastumble ng ibang tao. Minsan kasi pag masikip, tas nakakaganap pa yung kamay. Di ba? Kaya nga. Kaya minsan, kaya tayo nakaupo tayo kumakanta dahil hindi makikita. Pwede naman magbago yung mga ganon, yung mga ways of expression natin. Hindi naman tayo parang tawag dito. Stoic na puro ganun lang yun. Oo, hindi tayo parang robot na ano. Siya, ang inaano lang natin, yung kinakanta natin, yun. Yes. So ako bilang taga-awit sa simbahan, ang kino-consider ko yung theology at saka yung lyrics. Yun yung main. Yun yung main eh. Ito, maganda yung sinabi ni Spurgeon eh. Sige. Madalas daw yung mga Christians, they are really most horribly afraid of being too happy sa pagsamba sa Diyos. Sabi niya, hindi naman daw mali yun. Sometimes Christians think cheerfulness is a very dangerous folly, if not a ruinous vice. Hindi masamang maging sobrang saya na expressive ka talaga na sinasamba mo si Lord. Provided siguro sa atin kasi sir, galing kasi tayo sa ganon. Yeah. Sa other extreme. Na doon pumasok yung mga maling practice and unbiblical. That's why, nung tayo is parang nag-repent, nag-ingat tayo. Nag-ingat tayo na mag-touch sa ganong klaseng culture. Yeah. Na ang extreme naman na kabila is parang wala talaga. Wala nang ibang kumakanta. Parang ganon. Which, pero ngayon, kumakanta na lahat. Di ba? Saka, isa sa, sinasabi ko kay Che, sabi ko, kasi nung may kinanta ako na kanta natin sa church, tapos kinanta ko siya ng ibang way. Sabi ko, kung nandito lang ako sa dati kong church, ganito ko ito kakantahin. Oo, parang iba. Tapos pag kinanta ko to sa church natin, ganito eh. Parang ganito. Hindi, kunyari ganito, pwede mo naman ibahin minsan. Hindi. Kunyari, yung pagkanta ko before is pabulong, tas medyo yung boses is sweet. Gets mo ba? Yung mga sweet, yung parang pabulong lang na sweet na. This mystery of the cross I cannot comprehend. Ganon, di ba? Yun yung sa mga old times, di ba? Ganon kasi parang the spotlight and the smoke screen and then yung magandang reverb and then, parang hindi siya nakaka-encourage kasing sa akin na kumanta yung buong church. Kaya ang sa usapan namin ni Kuya Joe, dapat community singing tayo. So, ang desisyon ko is kumanta na parang parang ano yung mga orchestra, parang gano'n. Ay, parang harmonious na. Parang ganun. So, kumbaga, ang pinapoint out lang natin dito, wala namang masama. Okay? Pero kumbaga, ang purpose pa rin natin ay huwag tayo makatisod ng ibang tao. Yun din. Kumbaga, hindi naman tayo program or structure-centered. Okay. Pwede Pero, mabago yan. Pwede na mabago. Pero again, guided tayo ng Holy Spirit at saka iniisip din natin kung, yun nga, tayo ng ibang tao maka-lead to sin, wag na lang. I-give up na lang natin yung right na yon. Pero kung in our devotional, kung gusto natin umawit ng talagang so super expressive, go ahead. As long as hindi tayo destructive kapag church naman na yung setting. Ayun. Makiramdam. Ganun. Yeah. Yun lang. Okay. Guys, thank you. Wala kang sabihin? Wala. Okay na. Bye. Sige, guys. bye.